I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. Naimbag nga morning kakabsat, barong nga aldaw, barong nga parabor yan. Good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga na tayo ay nagsama-sama ulit sa ating devotion. Welcome sa Working Singles Devotion. At gising na yung mga working singles at tayo ay mag-join sa ating Google Meet or sa FB Live kung naka-FB data lang kayo. Pero kung naka-Wi-Fi naman, please join to our Google Meet. Yan. So, yan para may kasama sila Ma'am Bergie and Ma'am Geraldine. Yan sa Google Meet. Alright. At good morning sa aking kasama, Ma'am Genida. Amen, Sir Christian. Naimbag nga morning, kakabsat, Thursday morning. At enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. At ang ating live viewers na si Ma'am Ruby, ang nag-iisa, the one and only. And good morning po sa ating lahat. Enjoy po natin ang pakikinig po ng Word of God. Amen. Yan. Alright. And yan sa ating Google Meet. Yan. Good morning kay Ma'am Geraldine nasa US. Ay, magandang gabi pala dyan. Alright. Then si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie, good morning sa'yo. Yan, good morning po sa ating lahat at sa lahat ng mga viewers. Morning. Yan, thank you. Alright, and ako naman tayo dito sa FB Live. Yan, bago kumanta si Brother Mark. Ay, hindi pa wala. Yan, na-miss nyo kung hindi. Ganda pala na pang, the next Pastor Dexter, no? Yan. Okay. Alright. Good morning kay Ma'am Rolin Sanet. Ma'am Rolin, good morning po. Ma'am Emilia Wayaway, good morning. Ma'am Joyce, yan, good morning po. Ma'am Joyce and Sir Digno Velasquez, good morning. Sir Junicio Narcisa, good morning po. Sir Salvador Bore, good morning. And Ma'am Maria Abigail Cana, good morning. Ma'am Jen Campana, good morning. Ano ba yan? Alright, and then si Sir Amado Amlos, good morning. Ma'am Heidi Sanet, good morning. Si Ma'am Maricel, good morning. And then si Sir Herbert Hofer, good morning. And then si Ma'am Evangeline Odiem, good morning. Ma'am Teresa Rivera, good morning po. And si Ma'am Maria Christine Kaabay, good morning. Parang tatlo lang yung nakita ko dito na working singles. And the rest, mga couples. Yan, mga parents. So please join mga working singles, no? Yan. And magparamdam kayo sa comment para chine-check ni Ma'am Ginida attendance. Papakapihin yung absent. Alright. At yun, wala na akong nakalimutan. Yan. Sige. Tuloy-tuloy po tayo sa ating devotion. No? At talagang malamig na ngayon. At malapit na ang Pasko. Yan. At yun. At yung ating pinag-aaralan is ganun pa rin na andun. Talagang marami tayong natutunan, no, sa ating lesson, no, na it's all about all about sa pagplan and commitment natin, no, and especially sa gawain ng Panginoon
at sa ginagawa natin sa Panginoon, dapat andyan yung planado at andun yung pagtuturo ng ating mahal na pastor from the pulpit and from here, no, sa mga devotion natin. So ganun ka eager na tayo ay matuto sa salita ng Diyos. At yun, may humabol sa atin at si Ma'am Sabel. Good morning, Ma'am Sabel. Alright, Ma'am Sabel, good morning. Good morning, Naimbang. Nagsapa ka na tayo, amin. Yan. Late ka, Ma'am Sabel. Di mo na napanggingan si Sir Mark. Wow. Dahil ka din. Yan. So, yun. At tuloy-tuloy po tayo. At unahin natin si Ma'am Bergie. Baka mawalan siya ng internet eh. Ma'am Bergie, mauna ka. Yan, good morning po ulit. Yan. At oo nga kasi daming manok dito sa amin. Tilaok ng Puro tilaok manok kaya yung marinig mauna na namin ako dyan. habang wala pang tumitilaw. Ayun, so tutuloy natin yung last time na main verse na nabanggit ko sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 3. Yun. At yun nga nabanggit ko last time about sa yung verse na ito about sa discipleship pa din, and syempre andun yung planning. At dito sa sabi niya sa verses sa chapter na ito, sa chapter 2 verses 1 to 3, verse 1 sabi niya, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Ayan, at yun nga nabanggit na, katulad nung nabanggit ni Pastor last time, na may 3-4 na characters dito. Yun, na from Paul to Timothy, to faithful men and others also. So sabi niya dito sa verse 2, "Commit thou to faithful men who shall be able to teach others also." Kaya nabanggit ko nga na discipleship ang pinakamahirap talaga sa lahat pagdating sa Great Commission is discipleship. At kitang-kita naman yan sa natin sa church at sa personal experience. Yung nabanggit dito, yung ko kasi na divide ko yung sa disciples, na categorize ko siya into 2, na syempre iba yung disciples, yung mga dinidisciple natin na mga old members na, 'di ba? Ang dami ng mga bago, ang dami ng mga nadi-disciple pa din hanggang ngayon na matagal na sila sa church. And yun nga, to think na sa tagal nila sa church, kahit mga young people, 'di ba, na struggle pa din pagdating sa discipleship. At only by God's grace talaga kung andun yung magtatagal ka, 'di ba, sa pagdating sa paglilingkod, kahit na nga nasa ministries na, 'di ba, dinidisciple pa din. At yun, regardless of age din, 'di ba, kaya ganun ka challenging. And mayroon din yung mga syempre yung mababanggit ko yung sa new disciples naman, kaya na ko siya, na divide ko into 2, yung datihan at saka yung mga bago. Yun. Kaya kasi syempre hindi lang naman nagtatapos yung discipleship sa mga sa mga newly baptized ngayon. But then ang dami pang mga, 'di ba, yung hanggang ngayon lumaki na sila sa church pero dinidisciple pa din. Ayun. And yun nga dito sa sa new disciples, dito na yung nabanggit dito sa Matthew 28 verse 20 nga, 'di ba, yung teaching them to observe all things. So andun na tayo sa level na ganun, na kapag merong newly baptized na nadala natin sa bahay-sambahan, 'di ba, is tinuturuan. 'Yun. Pero minsan yung tanong, tinuturuan nga ba natin sila? 'Di ba? Kasi nasa atin din talaga kung paano din sila nadi-disciple, lumalago. Minsan nakasalalay din sa discipler. Katulad nga na nabanggit ko, ang dami naming mga
Sunday schoolers sa 11 to 13 years old. Pero at yung karamihan sa kanila is mga ano pa lang mga baptized na, pero medyo ilang may mga regular hindi sila regular attendees. Tapos ilan lang yung parang out of 40 or 35, meron lang 2 na nagtagal. Yung sabi ko nga, makikita ko yung sa kaka-check ko ng attendance, makikita ko yung yung disciple ni Ma'am Cherry Castro. Yan, si Anes, na nagtuloy-tuloy. So kung i-compare ko sa lahat ng attendance, siya lang yung parang nagstay na consistent. Yun. So, yung mga kasamahan niya, mga nakasabayan niya siguro, wala na. Yun, na nawawala. Kaya, nasa discipler din, di ba? Pero yun nga, pag tatanungin mo yung discipler, struggle yung parents, yung ganun, yung minsan may mga tinatamad na talaga sila. Yan, nag-i-stop. Kaya, same experience, di ba, na ganun din. Dito sa so dito na yung involvement, di ba? We teach them to get involved through Bible study, bina-Bible study, syempre, and fina-follow up natin to attend church services. So, ang isa ding challenging is yung ma-invite sila sa church services na maging regular attendees sila. Yan, kapag may nadala tayong bago and nabaptize. Yun, so prayerfully yung nadala ko, yung nabaptize is magtuloy-tuloy nung last Sunday, and syempre hanggang ngayon, next Sunday yung ate naman, yung kapatid naman, isang kapatid ang magpapabaptize. Kaya prayerfully sa family na ito is magamit sila ng Panginoon. Kaya yun talaga yung pinaka ultimate goal ko din this year, before man lang sabi ko mag-end ang 2025, is merong disciples na magpapatuloy. Kasi ilan na yung mga hanggang baptism lang talaga, tapos later hindi na sila nagtutuloy. Kaya yun din, pag titingnan ko syempre yung mga nadil lang ng baptism pero hindi talaga sila nagtutuloy, wala pa sila sa kalahati or sa middle, yun na mahirap na silang i-invite sa church. Kaya ganun kapag sa mga newly baptized yung condition. And although syempre andun pa din yung follow up, we have there inviting them to church regularly. At yun nga, katulad ng nabanggit ko, it's only by the grace of God talaga. And syempre nasa puso din yan ng discipler. Yan kung kasi andito yung sa verse 3, kung kay Timothy pa lang nabanggit na dito yung thou therefore endure hardness, di ba? As a good soldier of Jesus Christ. Yung encouragement pa lang ni Paul sa kanya, hindi na madali yung discipleship. And mababanggit ko yung yung sa i-consider sa qualities of a discipler na dito based on dito sa verses. Yan. And sabi niya dito na yung sa pagdi-disciple, kasi we invite them, di ba, to come to church, ando na yung pag-Bible study. So, yung sabi ni Pastor na doon na pumapasok yung planning, and andito yung di ba, yung planning for soul winning, yan, sa area, and syempre, sa Bible study, sa mga newly baptized, yan, at syempre yung mga prospects natin to keep them invited sa yun nga, yung maging regular yung nila, yung attendance nila sa church. At pangalawa, yung the value of time. Naisip ko yun dahil na-drop ako dun sa sa nabanggit ni Pastor Hill, yung redeeming the time, and kay si Pastor RJ yung sa Ephesians na redeeming the time because the days are evil. At dun din yung caught ng attention ko na we are to redeem the time pagdating din talaga sa Great Commission. Like, there's no more time to play around, diba? To play games. No more time na so it's a serious matter. Kasi
we are in the days of evil. Like nga yung dito pa nga lang nung sinulat ito is nung ano na, 'di ba? Anong time nila Paul. So how much more ngayon, 'di ba, na very evil na ang panahon. At kung mapapansin natin, lalo na kung talagang ikaw is nasa laging pumupunta sa area and kahit sa mga schools, makikita mo talaga hanggang sa social media, lahat makikita mo yung very evil na lahat yung surroundings. So sabi ko, pag minsan sa panalangin ko, grabing yung battleground talaga. Yan, kapag magdadala ka ng disciple sa church, yun nga yung nabanggit ni Pastor, it's a battleground. At minsan personal pa yung yung battle mo, 'di ba? Magsisimula din yung minsan sa personal battle na yun nga yung nabanggit doon is ina-attack ng Diablo syempre yung mga mindset, 'di ba, natin. At mula doon sa mindset natin, 'di ba, is naapektuhan yung dealing natin pagdating sa Great Commission at sa ating mga working mas sa atin mas mahirap ulit yun kasi kung hindi nga tayo indoctrinated, hindi tayo founded or grounded ng Word of God, wala pa din tayong i-give up, wala tayong i-compromise sa mundo. So lagi nating ipo-prioritize yung sarili natin. Yan, kapag hindi tayo grounded. Actually, these days talaga mahirap kung sa sarili kung ano pa lang, evaluation yung learnings ko, yung mga na-gain ko na wisdom, took me years para ma-gain yun. It took me years para maintindihan, di ba, yung mga bagay-bagay from God's Word. How much more yung iba, di ba? So sa mga working na parang kung sabi ko yung mga wisdom na binibigay ng Panginoon sa akin took me years. How much more kapag sa mga working na hard-headed, di ba? Or how much more sa mga younger. Kasi hindi madali. Tapos, mas iba pa yung, syempre, hindi rin basta-basta yung mga pinagdaanan ko personally pagdating sa sa growth, spiritual growth. Kasi kung wala ka din naman matinding experience like Pastor RJ or mga hindi ka makaka-gain din ng ganun ng wisdom basta-basta. Kasi kung naka-relax or yung cycle ng buhay mo is umiikot lang sa work, yan, work bahay or whatever na routine mo, and wala ka namang masyadong di ba, worries or whatever na yung mga tough trials talaga to strengthen your relationship with God is a lost. Kaya sa akin, I took all privileges and syempre yung exposure pagdating sa yung parang ganun. So, mahirap. Parang in-illustrate ko lang yun para ma-realize din ng mga working at lahat na yung mga viewers na hindi na ganun. Yung pagdi-disciple is hindi katulad dati. Yung katulad dati na halimbawa sa batch ko, yun noon, yung mga high school pa ako, yung mga ganun na madali pa ako ma-disciple. Ayun, kasi wala pang mga distractions. Pero ngayon, wala na. Once na-involve or na-hook na sa social media or sa cellphone yung mga kabataan, mahirap na, di ba? Hindi mo na makontrol yan. Ayan, kaya once na ang isang working din is kumita ng malaking pera and ayun nga, sabi ko nga, kung i-compare ko yung sarili kong experience sa discipleship and sa ways, so kung paano sila dinidisciple is totally different. Iba yung way ng discipleship sa akin, yung paano ko dinisciple. And kung titingnan ko yung mga from kabataan hanggang sa working ngayon is so light, very shallow yung discipleship sa kanila na maaawa ka na lang kasi how can they go further, how they can move forward. Yan, hanggang ngayon wala pang mga working na makikita mo talagang, di ba, katulad sa CSI, kaya nilang i-give up yung trabaho or yung mga ang nakikita ko lang ngayon, parang ang
nakita kong ano dito, illustration ko na lang, or example pagdating sa discipleship is si Sir Ariel, yun, at saka si Sir Gary Awingan. Sila yung mga highlighted talaga na mabilis yung ano nila, yung pagdating sa discipleship. Kailan lang sila naligtas, pero yung ano nila, di ba, out of their desire, di ba, andun yung despite of their trabaho sa kanila pa lang, kung pupuntiryahin mo yung discipleship, sila yung talagang reliable teachers. Sila yung binabanggit dito na commit daw to faithful men. Ibig sabihin, reliable na sila, di ba? Na pwede na silang pasahan talaga, di ba? Halimbawa ni Pastor, na in the future sila yung nagpo-preach na si Sir Ariel ngayon, di ba? And si Sir Gary, to be a preacher pa lang in the future. So, ganun kabilis. And that's a good example of yung binabanggit dito ni Paul at yung kay Timothy, na na-entrust na niya kay Timothy, and Timothy would do the same thing. So, ganun din sila, Sir Ariel, meron ng mga disciples sila na dinadala, do kabataan pa lang. At ano yun yun yung kaya habang nagpo-preach nga si Pastor, sabi ko, sino kaya dito sa church yung na-entrust na napasahan na ng doctrine, 'di ba? So ganun katindi. Kaya if you would disciple, talagang hindi lang siya yung magtatagal sa simbahan, na ang discipleship is, halimbawa ako kay Krisha, and hindi ko naman siya direct din na parang ako mismo yung nag-abot, pero sa kanya pa lang pahirapan na talaga, iisang tao pa lang yun. So how much more kapag madami ka ng mga tao. And the thing is that if you're a discipler, when you fail to disciple them and entrust them, kapag talagang pag nag-fail ka sa pagdi-disciple sa kanila, kasi nga evil days, di ba? At madami pang distractions sa labas, they would possibly either be a stumbling block or a blessing within the church. Kaya ganun ka-challenging, kasi mamaya hindi mo alam kung yung disciple mo nagkukos ng, 'di ba? Nagkukos ng problem, or yung disciple mo is a troublemaker or something, or 'di ba, ang hirap mag-grow or something. So ganun kaya matinding panalangin din 'yan, kasi pag dumadami sila na hindi sila nadi-disciple ng maayos, yun yung hindi sila nadi-disciple ng maayos, tapos syempre they would cause each other misunderstandings, conflict, immaturity, mahirap yung dull minds, 'di ba? Mahirap na nilang i-absorb yung word of God, and andun yung influencing each other with bad influence instead of blessing. So andun lahat kapag i-consider talaga yung discipleship na sila Sir Ariel, ilang taon na sila, they're matured enough in age to absorb yung word of God. So ganun, kaya sabi ko, we have to consider that these days are evil. So we redeem that time, kaya double time pagdating sa pagdi-disciple. Yan, kaya ako din talaga panalangin lagi yung kino-consider ko, palagi kong pinapanalangin, Lord, sabi ko 2 months na lang, ganun, parang yun na yung ko, kasi yun na yung highest accomplishment in life yung sa akin, pagdating sa na may ma-produce ako, na alam mo yung mai-offer mo sa Panginoon, na here they are, itong family na ito, Lord, na ganun, 'di ba, na meron akong 'di ba, na meron akong family na pinagkakaabalahan, teaching them, 'di ba, guiding them with your word, and syempre para sa Panginoon lahat 'yon. So yun na yung ayun, katulad ng sabi ko kahit nung nasa PSS pa ako, na ang hirap talagang abutin, although I would admit talagang it's not the best and 100% na yung pag-exert ko ng effort pagdating sa discipleship. So I'm talking about dito yung sa qualities na we need to consider as a discipler. Kaya nga ganun talaga din katindi si Pastor mag-push. Kaya kapag walang mapuproduce,
It's, syempre, kung andun yung di ba nabanggit kasi dito, endure hardness, yung sabi ni Paul, as a good soldier. Kung hindi naman, yung tanong is, are we really in that, ganun ba tayo ka-ready to disciple? Are we really enduring hardness, and are we really a good soldier of Christ? Di ba? So, yun din yung tanong ko sa sarili ko pagdating sa discipleship. Yan, kasi lalo-lalo na ngayon, di ba, mahirap yung persecutions, halo-halo, yung factors, and kung ano-ano na. Yan, ma-distract lang tayo. At another is yung sa value of time nga. Kaya mahalaga yung igugugol mo talaga yung oras mo. Yan, tututukan mo talaga. And naalala ko yung pahahalagahan mo yung bawat oras na kung paano mo siya gagamitin. Yan, pagdating sa Great Commission. Kasi yun lang din like if I have 2 hours break or if I have 3 hours break. So ngayon, I would ask myself, paano ko ngayon yun gagamitin? Kasi wala din akong maisip kundi yung sa Great Commission, syempre yung sa pag-area, di ba? And a little wasted time is already a waste na hindi na natin maibabalik. Ayun. And God knows, syempre, how we deal with it. Kaya, yun din yung mga realization ko recently. Yan. Kasi nga, andun yung planning eh. And kaya mahalaga talaga yung planning. At another is, yun nga, yung saan, ulitin ko lang, yung commit thou to faithful men is yun yung ipoproduce natin, yung reliable teachers na magpuproduce din ng another disciple. So, kung ako pa lang, halimbawa parang nasa pa lang, level 1, di ba? O newly baptized na yung nadala ko sa church. So, what's next? Then, how am I going to teach him? Paano ko naman siya i-guide ngayon spiritually? Di ba? And the fact na yung newly baptized na kung i-detail ko, pupunta siya ng Tarlac kasi nasa under training na siya sa pagpupulis, ayun, 'di ba? And so the family na lang talaga yung kaya it would take this family would take years. Yan kung sa ko yun kung i-detail ko yung way of discipling them and prayer talaga. Kaya sabi ko alam mo yung humihingi ka na lang ng sa kilos talaga lang ng Panginoon and grace of God na siya na yung kikilos sa kanila kasi mahirap yung hindi mo naman sila ma-reach out every day and syempre sa layo nung newly baptized tapos isusurrender pa yung phone ng 6 months so wala siyang access and tinanong ko na lang kung may Bible siya meron daw so after 6 months aantayin mo ulit yan kakamustahin mo yung family niya kung syempre kukuha ka ng update. Yan. At sabi ko nga, hindi naman siya pwedeng endorse ko sana doon sa Tarlac pero yun nga. So ganun and this family yung kapatid na lang. Ayun. And yun talaga kasi so if there's another family yun mahirap na naman. Ayun. Kaya another one is syempre yung the way we value the time and dito sa sa verse 3 yung endure hardness as a good soldier depicts self-discipline, di ba? Kaya kasi pagdating sa discipleship, self-discipline, andun yung biblical discipline, yan to be able to disciple others also. Ayan. So yung self-discipline talaga. And another is yun to sum up kasi yun lang yung gusto kong ma-highlight dito sa verses. So overall, as a discipler, di ba, we commit it to faithful men. We produce, our main goal is to produce yung faithful men, di ba? Na syempre kasi ang hirap din paano sila magiging faithful, mag-grow kung yung attendance pa lang nila sa church, di ba, pahirapan na. And yan, sa yun lang naman kasi nabanggit ko na kanina lahat. But then I would say yung pagkakaroon ng ng disciple syempre
Pre, andun yung madidevelop yung teachable spirit niya. Ayun, kasi ganun din naman ako dati at sa ano, kaya hindi naman tayo mag-grow talaga or ang isang disciple kung hindi siya teachable. Ayun, mula dun sa salvation talaga. Andun yung desire niya. And yung desire to grow, di ba? At lastly, yung humbleness. Humbleness niya before God. So, yun lang na ang ano, medyo matagal pero wala, finite ko na para para matapos. So, yun lang, to God be the glory. Alright. Thank you. Thank you, Ma'am Virgie. Yan. So, let's Yun yung outline ko. let's close our in prayer. Muna natin yung viewers na doon. Sa pala. Alright. Yan. So, maganda yung napakinggan natin yung kay Ma'am from Ma'am Virgie, no? Na kung saan andun yung as a discipler. Yun, from the 2 Timothy chapter 2 verse 3. Endure hardness, no? Na kung saan in connection, no? Sa aking lesson. Nandun yung kaakibat, 'di ba? Na kung saan as a discipler, andun din yung sacrifice natin, no? Na minsan kasi may mga Kristiyano or mga working singles na na-observe or naririnig ko sa kanila na takot sila mag-commit or magplano dahil ayaw nila mag-sacrifice, no? Na kung saan takot sila mag-sacrifice. Yan. So, syempre, yun, like sasabi ni Ma'am Virgie kanina, as a discipler, dapat andun din yung sacrifice natin. Bakit? Kasi dyan rin natin napipraise ang Panginoon eh. Sabi dito sa Hebrews chapter 13 verse 15. No? Yan. Sabi dito, Hebrews chapter 13 verse 15. Na kung saan, yung sacrifice, no? Na kung saan binabanggit dito is, sabi dito, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. And verse 16, but to do good, to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. Yan, na kung saan, andyan, na kung saan as a disciple, andun yung sacrifice natin, na syempre ando yung commitment natin and yung plan natin, 'di ba? Na kung saan sacrifice natin na we spend money or yung oras natin, yung skill natin, na kung saan kapag committed ka and mahal mo ang Panginoon is di ka natakot mag-sacrifice eh. Or yun, kung saan yung mga ginagawa natin para sa iba, ano? Na kung saan ando yung sacrifice natin. Bakit? Kasi sabi dito, the sacrifice of praise to God continually. Na kung saan tuloy-tuloy dapat, no? Na kung saan yun nga. Na as a disciple talaga, no? Na kung saan andun yung sacrifice natin, no? Pagtuunan natin ng oras, ng pera, 'di ba? Na kung saan just like nga na ako, yun, na every week, na kung saan I spend 1,000, no, na kung saan pang gas ko sa sasakyan, pang sundo, hatid, di ba? Na kung saan, andun, di ba, na hindi na ako, sabi nga ni Pastor, wag na manghingi sa simbahan. Hindi na ako nag-refund, sa simbahan naman ginagamit sa yung sasakyan, pinanghatid sundo, no, na kung saan every week yun, gumagastos ako ng krudo. Magkano na yung krudo ngayon? Nasa 70 pesos, I think. Yan, 70 pesos. Na kung saan andun yung sacrifice na yun, di ba, na kung saan imbis na pangkape mo na yung 1,000. Di ba? Parang pangluho mo na yung 1,000 kaso, di ba, na kung saan meron kang iniisip na yun, para sa iba, no, na yung service mo para sa iba, tsaka sa mga dinidisciple, no, na kung saan sinusundo every ginagamit din every Bible study hanggang sa pagsundo, diba, na kung saan minsan kapag mahina, no, yung walang masyadong client, no, na kung saan
mapapaisip ko, parang kapag wag na lang ako magsundo sa bahala na sila. Yan. Pero hindi mo matiis kasi sa gawain ng Panginoon eh. Kakakibat yan sacrifice eh. At walang bed of roses sa gawain ng Panginoon. Tama ba? Ma'am Jenida, walang bed of roses. Pero process full of thorns nga lang. Yeah. Full of thorns. Yan. Kaya, yun. Bilang ikaw ay isang committed sa Panginoon, di ba? Ako saan, and andun yung plano mo mag-serve sa Panginoon is, wag tayong mahinayang or wag tayong matakot mag-sacrifice. No? Kasi, makikita ng Panginoon yan eh. No? Kung saan makikita ng Panginoon yung sacrifices natin, di ba? Kaya, sabi nga ni Ma'am Virgie, endure hardness sa pag-disciple. No? Mahirap talaga mag-disciple ngayon. Maraming distraction. No? Maraming distraction. Yun. Tulad nung yung ngayon, bago kong dinidisciple dyan sa Kias, yung na-meet ko sa cafe, si Brother Angelo. No, saan? Yun. Marami siyang binong once na, though nakapunta siya dito sa church, once na binisita ko sa kanilang bahay dyan lang sa may, malapit kila Ma'am Maricel yung bahay nila eh. Na kung saan, yun, maraming distraction, marami siyang reason, yan. At yun nga, pero patuloy pa rin na andun, tinataniman ng Word of God. And andun, willing naman siya, no, na saan, very open naman siya sa Word of God. No, pero yun nga, na saan, one of is distraction, no, or reason sa akin bakit parang nahiya siya sa punta sa church. Yun nga, nakasan, hindi niya mapigilan yung pagyoyosi niya, no, yung bisyo niya. So, yung alak, naalis niya na, pero yung pagyoyosi talaga, doon siya malakas. Yun, patuloy pa rin, no, patuloy pa rin. Do kapag punta ako sa kanilang sa kanilang bahay, talagang nasisipon ako dahil sa amoy ng ng yosi, no, na kung saan yun, sobrang baho. Pero yun nga, sabi kakibat yun, no, na kung saan still na ma-sacrifice natin. Kaya today, no, na kung saan nung before pandemic, medyo medyo madali na lang, no, mag-akay, mag-disciple kasi andun yun eh, less distraction na yun eh. Na kung saan hindi pa masyadong tutok ang tao sa gadget noon. Yan. Pero nung nag-pandemic, 'di ba? Puro online, puro 'di ba? Pati sa pagsisimba online na rin, 'di ba? Kung saan wala nang face to face. Yan, medyo andun na. Marami ng distraction ang tao ngayon. Kaya yun, always kong pinagpipray yung mga binibisita ko, family, ganyan, na kung saan yun na magkuhan sila eh. Yun, magpatuloy, no? Magpatuloy sila kung ano man napakinggan dito sa church nung pupunta sila and tuwing Bible study namin. Yun yung prayer ko. And andun yung yan. Di ba, Ma'am Junita, bibigay ko rin sa'yo. Alright. Na kung saan, maraming distraction talaga. Kaya nga sabi nga, kapag ikaw isang committed na sa manggagawa ng Panginoon, hindi mo maiisip yung mga distraction na yan or anything. Basta magpatuloy. Kaya sabi nga dito, sabi dito sa nabasa natin, no, na kung saan by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. Dapat andun yung consistency natin, 'di ba? Hindi forget matigas yung ulo yung dinidisciple natin or yung ini-invite natin, no, na hihinto na tayo, no. Continually dapat, no, na kung saan it continues, no, na kung saan ando yung mapipraise din natin ang Panginoon by
sa mga sacrifices natin. Kasi nakikita ng Panginoon yan eh. No? Na kung saan the fruit of our lips, giving thanks to His name, but to do good and to communicate, forget not for with such sacrifices, God is well pleased. No? Na kung saan, kaya nga, hindi dapat natin kinakatakutan or huwag tayong, yun, na hindi natin, dapat hindi tayo takot magkaroon ng commitment sa Panginoon, and dapat andun yung planado natin, yung sasabihin nga ni Pastor, yung ginagawa natin sa Panginoon, yung pag-serve natin sa Panginoon is andun, na kung saan yung all the sacrifices, God is well pleased. No? Well pleased. Kaya kahit sabihin mong like Ma'am Virgie, matigas yung ulo yung dinidisciple niya. Yan, yung mga sinusundo, di ba? Na kung saan andun yung sacrifice. Nakikita ng Panginoon. No? Nakikita ng Panginoon. Kaya nakikita ko yung blessing, no, ng Panginoon na kapag nawe-well please natin ng Panginoon, andun yung blessing. And God knows kung ano yung desire natin sa gawain niya and yung commitment natin. Kaya nga, yun, na kung saan marami sa atin, no, na kung saan yun, patuloy pa rin. No, patuloy lang tayo. Kaya nga mga working singles, yan, na kung saan yun, tulad ng sinabi ni Ma'am Virgie na if we are not grounded, talagang yun, mapapriority natin ang ating sarili, no? Lalo na tayo yung nagwo-work, na kung saan na pag dumating yung sweldo, natanggap na natin yung sweldo, dapat dapat reward ko sa sarili to. So, yan, di ba? Na kung saan, parang napaprioritize natin nga yung ating sarili. At hindi natin namamalayan, nawawala na tayo sa gawain ng Panginoon. No? Na kung saan, andun yung distraction natin, mga working singles. Kaya nga, kaunti na lang tayo, mga working singles dito sa church. Kasi, there are a lot of working singles, kumita sila ng malaking pera, or maganda yung career nila, is nawala na yung pag-serve nila sa Panginoon. Nawala na rin yung commitment nila sa Panginoon. No? Kung saan, napapriority nila yung kanilang sarili. Dapat, andun pa rin, no? Na kung saan, despite of our work, despite of our, yung schedule natin, is dapat, napapriority natin or nabibigyan natin time pa rin ang Panginoon. No? Pa rin ang Panginoon. Kaya, yun nga, na-encourage nga ako din kay Sir Ariel as a Vice President of malaking university is hindi po madali yun. No? Very hectic yung schedule and marami siyang ginagawa. Pero nagagawa niya pa rin na andito pa rin sa church. Mayroong rin siyang katungkulan pa rin dito sa church. Hindi nawawala. Diba? Na kung saan, tayo nga, hindi pa tayo Vice President ng ng company or pinag-workan natin, diba? So, sobrang busy na. How much more, diba? May Kaya nga, tandaan nyo po na kung saan we sacrifice sa Panginoon, makikita na Panginoon yan. And all the sacrifice, God is will please. No? Na kung saan, mapiplease natin ang Panginoon, napipraise natin ang Panginoon. And yun, at alam ko maraming sasabihin si Ma'am Janita. Di pwede. Kailangan mong magsalita, Ma'am Janita, kasi marami nag-aabang sa'yo. Hanggang 5:15 na tayo. Sabi ko tapusin niya ako na lang next week eh. Yan, pero anyway, salamat Sir Christian sa pagkakataon. And dito po tayo sa Genesis. And Genesis chapter 41. At alam po natin yung story dito sa chapter 41, patungkol po ito sa pag-interpret ni Joseph ng dream ni Pharaoh. Okay? And at alam po natin na alam po natin kung ano yung interpretation ng dream. Alam naman po natin kung sino si Joseph. Ano po si Joseph? Isa po siya sa mga anak ni Jacob. Yan. Tingin si Kiray parang dinanin. Yan, so si Joseph po dyan, yan, so kung alam niyo po yung dream ni Pharaoh po dyan, so naghahanap siya ng mag-i-interpret ng kanyang dream at yun, naalala nung isang worker
si Joseph po dyan. At gusto kong makita po natin dyan sa verse 34 kung paano nagkaroon si Joseph ng plan. Diba? Yung pinag-uusapan natin, yung topic natin sa buwan na ito, yung patungkol sa planning. And makikita natin dyan yung plan ni Joseph that saved Egypt. Diba? Yan yung ginawa niya na plan, yung ginawa niya na program, at yung execution ni Joseph po sa plan na ginawa po niya, yun po yung nakapag-save sa Egypt. So, yung interpretation po kasi diba ng dream po ni Pharaoh ay magkakaroon ng 7 years na masaga ng ani at 7 years din po na famine. Yan. So, yung naging plan po ni Joseph po dyan sa verse 33, sabi po dyan, "Now therefore let Pharaoh look a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt. Let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land, and take up the 5th part of the land of Egypt in the 7 plenteous years, and let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoh, and let him keep food in the cities. And that food shall be for store to the land against the 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt, that the land perish not through the famine." So noong naibigay na ni Joseph yung interpretation noong dream ni Pharaoh, and nagbigay din po siya ng plan. And so yun po yung naging plan ni Joseph po dyan. So yung plan po niya doon sa 7 plenteous years na fruitful years, yan iipunin po nila yon. And para meron silang magiging supply in the next 7 years of famine. Yan. So, ang sabi ni Joseph po dyan, maghanap si Pharaoh maghanap siya ng isang tao, and magsaset siya ng officers para gagawa noon. And then, dyan sa verse 37, and sabi dyan na lang po sa 38, "And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one of these, a man in whom the Spirit of God is?" Yan, so napakaganda maganda rin po yung hinanap ni Pharaoh po dyan, no? And sabi dyan, "In whom the Spirit of God is." At sino po yung nakita ni Pharaoh na nasasabi dyan, "In whom the Spirit of God is"? And walang iba kundi si Joseph. Yan, so knowing na si Joseph, and alam po natin na maaring bagamat maaga siya na napahiwalay sa kanyang family, pero in those years, siguro in those times, nakasama niya yung kanyang family, ay maaring naturuan na siya. And nagkaroon siya ng magandang relasyon din sa Panginoon. Kaya nga nung lumayo siya sa kanyang family, napunta man siya, naging stranger siya doon sa Egypt, pero hindi po niya nakalimutan ang Panginoon. Bakit? Noong bata pa lang siya, and itinuro sa kanya ang patungkol sa Panginoon. Kaya nga dyan sa verse 16, yan, noong tinawag siya na para i-interpret yung dream ni Pharaoh, ang sabi po dyan, "And Joseph answered Pharaoh saying, It is not in me." And so, it's not in me, God shall give Pharaoh an answer. Diba? Maalala nyo kung ilang taon si Joseph nung napunta po siya sa Egypt. Yan, nagbibinata pa lang siya noon. Pero yun nga, hindi niya nakalimutan ang Panginoon, at maaring nagkaroon siya ng maayos na relasyon sa Panginoon. Bago pa lang siya napunta sa Egypt. Kaya pagdating nga sa Egypt, bagamat wala silang iba yung Diyos nila doon, pero hindi yan nakalimutan ni Joseph. Yan, so, I believe na nung in-interpret niya yung dream ni Pharaoh, at nung hanggang sa gumawa siya ng plan, and maring na humingi siya ng wisdom sa Panginoon. Di ba? And kasi yun yung pinag-uusapan natin nung last time. Di ba? Na kapag gagawa tayo ng plan, and kapag gagawa tayo ng plan, dapat kasama natin ang Panginoon. At hihingi tayo ng wisdom sa Panginoon. At kasama natin, huwag tayong gagawa ng plan na hindi natin kinonsulta muna ang Panginoon. Di ba? Mag-i-inquire lagi tayo sa Panginoon. And kaya nga nagkaroon si Joseph diyan ng magandang plan. At hindi lang magandang plan yung meron si Joseph po diyan, nagkaroon din ng magandang programming. Di ba pag sinabi nating planning, ito yung kung paano o kung pag yung mga plans natin, ito kung ano yung gagawin po natin, and bakit natin ito gagawin, and then yung programming, kung it answers naman the question, kung paano naman ito gagawin, how, and paano natin gagawin yung
plan po natin. And so makikita natin diyan yung magandang plan ni Joseph, yung magandang programming ni Joseph diyan. And then makikita din natin diyan yung magandang execution ni Joseph diyan sa verse 47. And ito na, nangyari na, nagkaroon na ng plenteous harvest. And sabi diyan, and in the 7 plenteous years, the earth brought forth by handfuls. And he gathered up all the food of the 7 years which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities, and the food of the field, which was round about every city, laid him up in the same. And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much until he left numbering, for it was without number. Yan. So, hindi lang sa planning, hindi lang sa programming, so andyan din yung execution. 'Di ba? Kasi minsan meron tayong plano di ba? First step, meron tayong plan. Ang ganda ng plano natin at yan maganda kasi nag-inquire tayo sa Panginoon, hindingin natin yan sa Panginoon, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. At at the same time, humingi din tayo ng wisdom sa Panginoon kung paano natin yan gagawin. And then, andyan na tayo sa second step. And, di ba? Walang problema sa plan, walang problema sa programming. And alam na natin kung paano natin yan gagawin. And kaso nga lang, kadalasan, pagdating sa pagdating sa step number 3, diyan tayo minsan nagkakaproblema. Diba, Sir Christian? Andyan na yung plano mo, andyan na yung program mo, pero sa execution minsan nagkakaroon tayo ng problema. Diba? Andyan na yung maganda na yung plano na nagawa natin, ang ganda na yung program natin. Ito yung gagawin ko. Nakaschedule ka na Ito yung schedule ko. Talagang detailed detalyado Alam mo yun, di oras yung ano mo. And maganda yung nagawa nating programming. Pero yun yan, minsan nagkakaroon tayo ng problema sa execution. So hindi natin ine-execute kung ano yung plan natin, kung ano yung program natin. Di ba? And kaya minsan, kapag hindi natin in-execute yun, and minsan yung result hindi nagiging maayos. Di ba? Pero kung sinundan natin yung plan, yung program natin, at kung ano yung plan natin, kung ano yung program natin, yun yung in-execute natin. And babalik tayo dun sa point na nabanggit namin last time, and that yung ano natin, yung plan natin will help us to achieve our goals. Diba? And bakit hindi natin nare-reach yung goals natin? Bakit hindi natin nare-reach yung commitment natin? And hindi tayo nag-fail sa planning, hindi tayo nag-fail sa programming, nag-fail tayo sa execution. And so maaring maaring sinumpong tayo ng katabaran, kaya yun nawala na yung ano, kasi meron diyan ibibigay ng kaaway, and para hindi natin magawa yan. And kaya akala natin pag may plan na tayo, may program na tayo, okay na tayo. Hindi lang hanggang doon. Meron pa tayong execution. And so kaya kinakailangan natin maging yung sabi ko ni Pastor last time na kung ano yung plan natin, kung ano yung program natin, dapat yun yung magiging buhay po natin. And yun dapat yung magiging rules po natin. Diba? And kasi pag hindi yun yung naging rules natin, and hindi natin i-execute yun, walang mangyayari. Kahit sabihin natin na maganda yung plan natin, maganda yung programming natin. And just like dyan sa binasa po natin na story, so simulan sa plan, sa programming hanggang sa execution. Kaya nga, yung plan ni Joseph, yun po yung naging dahilan kung bakit na-save yung buong Egypt. Actually, hindi lang Egypt yung nakinabang doon sa plan ni Joseph Yan, hindi lang yung maging yung kalapit nila, maging yung kalapit nila na countries, yan, nakinabang din sila doon sa plan, program at execution na ginawa ni Joseph. Yung maalala nyo po, yun pa yung time na nagkita-kita, so itutuloy niyo yung story po dyan, yun yung time na na-reconcile si Joseph sa kanyang family. Diba? Saan niya nag-umpisa? Dahil yan sa magandang pagpaplano ni Joseph. Magandang pagpaplano, magandang pagpaprogram, at yung execution niya sa plan at programming na kanyang ginawa. Yan. So, napakaganda na yun yung gagawin po natin. Sa lahat ng mga goals, sa mga commitments na nagawa po natin, yan, i-execute po natin yan. At siguradong meron tayong maa-achieve niyaan. Diba? Kung gagawin natin, isa sa pamuhay natin, gagawin talaga nating buhay yung plan na ginawa natin, yung program na ginawa po natin. And kaya nga laging ganun kaya yun yung laging pinapaalala ni Pastor sa amin And hindi lang plan. And kasi minsan yung plan, nagiging ritual na lang yan. Dapat gagawin mo rin siya ng program. At kung ano yung ginawa mong program, yun yung i-execute po natin.
Yan, kasi baliwala lang yun eh. And kung step 1, step 2 lang tayo, wala tayo dun sa step 3 na which is the execution, walang mangyayari sa atin. Yung goals natin, yung commitments natin, magiging wish pa rin yan. Di ba? Yan, kaya nga, yung planning natin, yung programming natin, execution, this will help us para ma-achieve natin kung ano yung goal natin, kung ano yung commitment natin. And it will help us para ma-less yung pag-worry natin. Diba? Yan sa isang Matthew chapter 34. Yan, yung minsan nag-worry tayo about tomorrow, pero hindi natin alam na pwede namang hindi tayo mag-worry kung meron tayong maayos na pagpaplano. And maayos yung pagpaplano natin, maayos yung pagpaprogram natin, maayos din yung pag-e-execute po natin. And kaya yan po yung tatandaan po natin sa umagang ito na may share ko sa inyo, yung planning, yung programming natin, and yung execution po natin. Yun. Thank you, Ma'am Janita. Hindi na. Hindi na ako mag-insight. Maliwanag na yun sa atin. Yan. So, maliwanag na yun. Hindi na ako mag-insight. Yan. So, yun. At napakaganda nun. Ako saan bilang isang may commitment sa Panginoon, may plano sa Panginoon. Huwag nating gawing eroplano, nalilipad na lang, no? At maging wish ko lang. Yan. So, yan. Ma'am Sabel. Yan. Ma'am Sabel. Anong gusto mong sabihin? Anong natutunan? Anong natutunan mo for this devotion natin? This video. Wow. My God. Good morning. Oh, may tapos na sir eh. Di pa rin sapat. Hindi pa sapat. Hindi pa rin ba sapat? Sige. Hindi pa rin sapat pag di ka nakapag-share. Yes. Okay. Good morning ulit. Nagpapasalamat tayo sa Word of God na nagre-remind sa atin gaya nga ng commitment natin sa pagpaplano, sa pagplano natin. Gaya ng sabi ni Ma'am Jen, ako, sa akin, may mga plano pero nagkukulang ako sa pagpapatupad. Ano ba yun? Pag-execute sa plano ko. Wow! Kaya hanggang ngayon is, wait lang. Patuloy pa rin na thank you Lord na may Word of God na pattern tayo para lumago tayo. Yun lamang po, and to God be the glory. Wow! Di bali, Ma'am Sabel, matutupad din yung plano mo. Baka kailangan niya ng kabady para ma-execute niya yung plan siyempre, niya. sabi nga sa Bible, 2 is better than 1. Di ba, Ma'am? Yes, Sige yan. Sige. Ma'am Sabel, kailangan mo ng kabady para ma-execute yung plan. Okay, sige. Maghahanap tayo ng kabady. Wow! Kabady forever. Alright, yan. Maraming salamat, Ma'am Sabel. At sa next natin ngayon, si Ruby. Sa next na. Yan. So, yun. At maraming salamat sa pagsubaybay sa aming devotion, mga working. Kaya, please, mga working, huwag kayong matakot na mag-join sa Google Meet kasi wala namang kailan pa naging mali yung sinagot ni Ma'am Sabel, from na pag-join niya sa Google Meet, di ba? So, walang huwag kayong matakot na matanong kasi yun lang naman. Madali lang naman yung question di ba? Para naman may kasi katutubo. Para naman mas may magandang sumagot, diba? Oh my gosh. Hindi, okay na yun, Ma'am Sabel. Yan, kailangan mo talagang matupad yung plano mo. Alright. Pero yun nga, I encourage yung mga working singles na mag-join sa ating Google Meet. Yan. Alright, thank you Ma'am Bergie sa nasa Google Meet. At yan, huwag tayong kalimutan ang bawat saturation ng bawat grupo and yung ating mga Bible studies. And don't forget din yung ating nalalapit na okasyon na high school and college Sunday. So, yun. Kahit hindi tayo college and working, mag-invite pa rin tayo. Mag-invite tayo ng bisita for that event. Alright, so yun. Wala nang announcement, Ma'am Bergie. Ma'am Janita, wala na. Alright, so tayo po ang magwakas sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos ng devotion. Bless us, O Lord, Panginoon, sa aming
sa aming napag-aralan, Panginoon, na may sa buhay po namin, magsilbing encouragement, at ano po, Panginoon, andun yung magawa po namin, Panginoon, ang inyong salita sa aming buhay, Panginoon. And guide us, O Lord, Panginoon, sa gagawin po namin sa buong maghapon. Ingatan, gabayin niyo po kami, Panginoon, sa mapupunta sa areas, mag-saturate, mag-soul-winning Bible study, Panginoon. Ingatan, gabayin niyo po, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sa mga papasok sa trabaho, Panginoon. And patawad, Panginoon, sa mga nagaling kasalanan, tapadalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you and God bless. God God bless. Thank you. Bye.